Bago dadako sa ating gawain, aking i-recap muna ang ating mga gawain. Ako ang iyong opening prayer at ang inyong host. At makikihati na rin ako sa pagbabasa. Ako na rin ang magbabasa ng 1 to 20. 21 to 35, Sister Flor. 36 to 50, Sister Virgie, at closing prayer na rin. Sige, manalayan po muna tayo. Yes, O Lord, hallelujah. Ama naming Diyos na dakila't makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, lalo na po sa araw na ito, Panginoon. Patawarin niyo po kami at pakalinisin niyo po, aming Diyos, ang aming mga puso, aming mga damdamin. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos naming sandigan, ang Diyos ng mapagmahal, mapagpatawad, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng kalakasan at pag-asa sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa araw na ito at kami po ay nagpapasalamat sa pag-iingat, sa proteksyon sa buong maghapon, Panginoon, lalo na po sa aming mga pamilya, Panginoon, sa aming mga anak, asawa, Lord. Salamat, dakilang Diyos, sa hanap buhay, sa mga trabaho, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay niyo po sa aming mga katawang lupa, O Lord. Salamat po, pinapalakas niyo po kami, Panginoon, upang lalo niyo po kaming magamit sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa oras na ito. Kami po, o aming Ama, ay magbabasa na yung salita. Samahan niyo po kami, Holy Spirit. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang maihayag, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa karunungan na ipinagkakalob niyo po sa amin. Salamat sa pag-iingat, Lord God, maging sa aming mga kasama, Lord, na wala po dito, Panginoon. Gabayan niyo po sila at ingatan. Lord God, salamat po, dakilang Diyos, dahil kayo po ang aming takbuhan, Panginoon, sa mga panahon na kami po ay nahihirapan, napapagod. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, upang kami po ay bigyan niyo po ng kapahingahan, kapayapaan at kapanatagan, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy ka namin itinataas sa oras na ito at pinasasalamatan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magbabasa. Sabi dito, sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggang di nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At naliliman sila ng isang alapaap at mula rito ay may isang tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Tumugon siya, paririto nga si Elias.
upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmo, bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat na manatili kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." 20. At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata, anupat napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Amen. 21. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa po noong bata siya, tugon niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahanggas po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata, "Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya." Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, "Inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata kaya sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, binangon at ito'y tumayo. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, pati po, bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritong iyon? Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Pag-alis nila roon, nagdala sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuruan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga tao at papatayin, ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Kapernaum. Nang sila ay nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. 35. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Amen. Sige tayo magpatuloy. Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap, at ang sino mang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin.
Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na mananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito, mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na isa lang ang mata kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Doon hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Ang Diyos ang siyang magdagdag ng pagpapala sa kanyang mga salita. Sige po tayo dumako sa panalangin. Aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat na nasa langit, patuloy ka muli namin tinataas, pinupuri at sinasamba sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, O Diyos, na aming naibasa sa gabing ito. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ng bawat mga nasambit sa mga salita mo, Panginoon, at naibasa sa gabing ito ay magkaroon po kami ng karunungan at kaalaman na maunawaan po namin ang bawat mga nais mong ipabatid sa amin, Lord. Sabi mo nga po dito sa iyong salita, O God, ang asin ang nagpapaalat sa pagkain, Panginoon. Ngunit kung ito ay mawawalan na ng alat, ano pang magpapalasa nito? Panginoon, bilang isang Kristiyano, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na hindi mo po kami mawalan ng alat, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, O God, ay tunay na pangunahan mo at patnubayan, Lord, sa bawat mga ginagawa po namin. Kung nakakaranas po kami, Lord, ng mga bagay na, yes, God, na hindi nakakapagpatibay ng aming pananampalataya, lalo-lalo na po kung may discouragement sa bawat mga taong na-encounter namin, lalong-lalo na po sa bawat mga kasamahan po namin, di lamang po sa labas ng church, kuminsan po, Lord, sa loob po ng simbahan, Panginoon, na kung saan mo kami dinala, Panginoon, ng aming mga paa. Minsan, Lord, ang mga kapatiran, sila po yung nagiging sanhi, Lord, na magkaroon po kami ng pananabang, Lord, sa aming pananampalataya, sa aming compassion at paging sa passionate heart na meron po kami. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming focus ay nakatuon lamang sa iyo. Palitan mo po ito, Panginoon, ng kagalakan, ang bawat mga ginagawa po namin, ang pagpapagal po namin, Lord. Bigyan mo po kami ng matibay na pananampalataya. Patatagin mo po kami sa bawat mga ibinabato ng kaaway, Lord, upang ang bawat mga bagay na katulad po ng aming pagkadismay, O God, ay mapalitan po, Lord God, ng pagiging masigasig na Kristiyano. Sa bawat ministeryo na mayroon po kami, Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, na bigyan ng kalakasan, ng kagalakan, Lord, kung ano man pong ministeryo ang aming assignment, Lord. Patuloy, Panginoon, na nariyan ka sa aming
kalagitnaan at patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng inspirasyon, i-desire ng aming mga puso na kami po, Diyos, ay patuloy na magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Thank you, Father God, at hindi lamang sa mga salita mo na naibasa sa gabi ito, kundi ang matibay na gawain ito, Panginoon, ay patuloy mo po kaming patatagin. Sa buhay po ni Pastor Alan, ikaw ang Diyos na nagre-restore ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. You are great healer, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, lalo na sa mga lingkod mo, na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw ang Diyos na nakakaalam ng desire ng puso ni Pastor Alan, Panginoon. Ang desire niya na pagalingin mo po siya, O God, at ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng restoration maging sa kanyang physical na pangatawan. Maniniwala po kami by faith, Lord, na ikaw ang Diyos na patuloy na magbabalik sa kanyang ng lakas, Panginoon. Ang kanyang panlupang katawan ay babalik po sa dati, O God, at ayusin mo, Panginoon, ang bawat parte ng kanyang katawan na maging okay na po sa bawat mga function po ng kanyang ay ng bahagi ng kanyang katawan, O God, panlupang katawan. Thank you, Father God, sa buhay po ni Pastor Alan na bagaman hindi po namin siya nakakasama, Lord God, ay nariyan pa rin po yung desire niya, Lord God, ang kanyang kagalakan, Lord, na patuloy po kami, Lord God, na magtipon sa ganitong klase ng gawain para sa yung kaluwalhatian, O Diyos. Thank you, Father God. Ibinabalik ko ang lahat ng papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. And purihin ng Diyos sa oras na ito. Salamat muli sa isang linggo na tayo ay nagsama-sama at nagbasa ng kanyang salita. Tayo ay magkitang muli sa March 23 at paalala sa atin ng Panginoon na dahil sa pananampalataya lahat ng bagay ay walang mahirap sa Diyos. Kaya sabi rin dito na kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kaya anuman ang sitwasyon na nararanasan natin, tayo magpakatatag at magpakatibay sa ating pananampalataya. At ipanalangin natin ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga nangyayari sa gitnang silangan. Kaya magandang gabi muli sa bawat isa sa atin at magandang hapon sa Israel. Good night sa bawat isa sa atin. Kita-kits ulit, March 23. Bye!